Nakakapangilabot kasi yung sabi ni Claudine, yung relong suot-suot ni Rico nang namatay siya, tinago pala niya, kinuha niya. Tapos ngayon, iniregalo niya dito. Nangingilabot siya, tapos nung tinanong ko kung naniniwala siya sa reincarnation, kinikilabutan din daw siya kasi may mga moment daw na talagang parang nararamdaman niya dahil na rin siguro daw sa parating kinikwento sa pamilya niya na you look like Rico. Yes, nagsubmit na po ng counter affidavit si Archie na dinideny niya yung parang pabiro lang daw yun. To console lang daw si Rita. Kung kinokonsol mo lang siya, bakit kailangang magalit ni Rita? Kumbaga, si Rita siguro lumapit sa kanya, nag-emo. Nagulat ako kanina kasi nagkaroon ng solo press con si Julia Barreto sa Viva Cafe. Siyempre, she's very grateful. Itong year na to, halos sabi niya parang puro work ang ginawa niya. Then, by next year, mas maraming aabangan kay Julia. Charming Marites! 13 days to go before Christmas! Alam niyo na yun. It's Thursday! Live na naman po tayo. This time with a fantastic tree. Kasi nga, alam niyo mas Mr. Fu, maraming racket ngayon. Season. To galing sa racket to, di ba? Anyway, Charming, sabi mo, charming? Charming naman, di ba? Okay. Pwede na. Ano ba dapat? Tama naman. Okay. Ito na po. Kami naman po ang mag-chasing. Salamat po sa mga tumututok na maaga rito. At nagpapakulay na maaga. Nagpapakulay na maaga, di ba? Teta 22. Bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning, night. This is your Dean, Junardo. Yes! At ang inaantok pa, charot! Unbettable Professor Abet Nabus, welcome back! Parang tagal kong nawala. Ano ba? At syempre po, ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Siyempre kasama natin si Mr. Fu. Hindi lang siya, Diyos ko. Habang busy sa pag-host din. Di ba? Ito mga Marites, simulan na po natin ang isang linggo. Muna. Nagpapasalamat muna tayo sa ating mga kamarites. 93,000 na. Ano to? Anyari? Sige po, nagpapasalamat muna kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo naman ma-miss ang ating weekly episode at iba pa nating showbiz-related content. Correct! Nagbe-blend yata ako rito sa upuan. Bakit? Diba? Yeah, medyo. Diba? Nagbe-blend ba ako mga Marites? Pero hindi ka naman kinakain. Buti naman at least, diba? Yusin mo yung Arden, ha? Okay? So ito na mga Marites, ang hinihintay na isang linggong Chismis! Umpisa na! Janine Gutierrez, pasabog ang sexy poses bilang 2025 calendar girl ng Asia Brewery. Anong nakakalasing na inumin yan? Nasa sexy, bakla. May soju. Diba? Yan po kanyang Diyan din nagtatrabaho yung pamangkin kong si Apple Nardo na kakasal na Sabado. Yan. Asia Brewery. Diba? Para bang first time tong nangyari ginawa ni Jen. Leon, extra strong beer. Beer din. Beer yan. Tapos meron pa rin soju something. Diba? Ano kaya masasabi niya ni Kim Chu? Parang silang sexy naman. Si Kim meron din siyang sariling endorsement na liquor. Diba? Ano nga yung kay Kim Tanduay ba? Tama ba ako? Yata. Oo, Tanduay. So pareho lang silang Gin. Sino? Gin naman. Meron gin, di ba? Hinebra. Sa Hinebra naman si Julian San Jose. Si Julian San Jose. So, diba? pare-pareho sila. Ibig sabihin, sila ang mga in-demand ngayon at talaga namang saksakan at sa sexy. Ang sexy ni Janine, no? Diba? Ray Lenada, alam mo na. Ayan. Grabe. Congratulations. I'm sure happy niya si Jericho Rosales. Sino kang galit sa kanya? Ay, may kogulit agad. Grabe ka naman. Basta sexy silang lahat. Sexy na May mga lahat. kalendaryo yan na magkakaiba. Sabi nga ni Rose, si Kim, si Julian, si Janine. So, it's the year.
Hintayin natin yung sa 2025. atin. Oh, sa atin magkakaroon din kami ng kalendaryo. Pero sa probinsya ay lalabas. Congratulations, Janine Congratulations. Gutierrez. Ito, Laura Tolentino, mas feel maging prinsesa kaysa reyna. At Lito Lapid, kung kailan tumanda, saka lumandi, bro. Yes. Magkahiwalay na okasyon niya kasi doon sa Espantaho, di ba, naka one-on-one din natin sina LT. Dahil tinutukso nga yung napakasikat nilang love team sa Batang Quiapo na Primanda. Yung base sa karakter nilang si Primo at saka si Amanda. So ngayon, tagal-tagal na panahon, ilang beses na rin nating binalita dito yan. And until sinabi naman niya, talagang work lang. Kasi pinapaliwanag ni LT na base nga daw sa karanasan niya since FPJ days pa hanggang doon sa yumaong asawa niyang action star din na si Rudy Fernandez, ang tinatrato daw kasi ng mga action stars na to, ang mga leading lady nila bilang mga reyna, pinapamper, imispol, ganyan-ganyan. Pero sabi niya, pero ako ayoko maging reyna, gusto ko prinsesa lang ako kasi mas nakakakilig daw prinsesa. Yan. At to segue dyan, yun na nga, doon naman sa pa-Christmas Thanksgiving ni ating mahal na senador na si Lito Lapid. Nagkasama niya doon si COO ng Pieza ba yun? Si Mark Lapid, mag-ama, nagpasalamat sila sa mga kaibigan nila sa press. At nagkakatuksuhan nga sa bahay nga daw nila dahil ang lagi daw sinasabi ni Marisa, yung wife ni Senator Lapid, kung kailan daw tumanda, saka daw lumandi. Although, inaamin niya na nanonood siya nung Batang Quiapo at kinikilig din siya doon sa tambalan ni Primanda. So, yun lang yun. Di yun lang. Okay. Idagdag naman yan ni ating PhD, Senator Lito Lapid at COO Mark Lapid. Nagsalita na nga tungkol sa love team ni Lorna at Lito as Primanda. Ikaw? Yun nga, di ba? HB. Actually, si Nay Lolit ang unang nagpo-post niyan na parang may pahiwating si Senator or parang si Lorna naman, parang napapaisip. Pero kasi di ba, ewan ko na i-report ko dati na parang wala talaga. Talagang ang totoo, sa tunay na buhay, magkakabarkada talaga yung mga yan. Yun. So, ako naniniwala ako sa sinabi ni Senator Lito na love team lang talaga. Pero kumbaga, siguro nga naman, kumpara mo kay Senator Bong, kay Senator Jinggoy, pati kay Robin, lamang siya ngayon. Dahil yung mga yon walang kalab team. Siya ngayon ang may kalab team na sinusubaybayan bilang Primanda. So yung sabi ni Prof. Ambet kanina na sabi ni Miss Marisa na kung kailan tumanda sa lumande. Ako'y nagtanong na sinagot ni Mark. Si Mark Lapid, si COO Mark ang nagsabi na sabi niya, para malaman, gusto niyo ba malaman kung ano talaga yung eksaktong sinabi ng mami ko kay daddy. Yan. Ay na, kung kailan tumanda, saka lumandi, malande yung daddy mo, something like that. Pero nagtatawanan lang sila. Light mood lang. Paliwanag nga ni Senator, trabaho lang talaga. Pati si Mark, pinapaliwanag din niya sa mami niya. Pero sa kabila nun, ayun, nanonood pa rin ng Batang Quiapo. So, talagang love team lang daw to. So, wala pong seryosohan. Walang mali siya. Walang mali siya. Yun ang sabi, ha? May dagdag na rin natin kasi nga daw si Senator Lapid at saka mag-amang ito, pag nasa set ng Batang Quiapo, nagdadala ng mga kapampangan dishes, nagluluto ng pagkain, mga gano'n. Para sa lahat. Hindi lang kay LT lang. Although si LT nagre-request ng kung anong gusto. May sinasabi adobong puti or yung may kasi paborito. yung adobong puti, mga sisig, mga ganyan. Talaga nagsimula yan sa Kapampangan dishes. At speaking of that, proud to say si Senator Lito na yung kanyang sinampang bill na sa Pampanga, ang Pampanga po ngayon, bukod sa kanyang label or title na Lantern Capital of the Philippines, Culinary Capital of the Philippines na rin ang Pampanga. Yan. Okay. At in connection na rin dahil si COO Mark ay sa tourism. Sa tourism, kaya alam niya malaking boost yun sa Pampanga. Dahil totoo naman yun. Sa Pampanga kasi, ang pagmamalaki talaga nila is the food. Dahil wala sila yung kagaya sa ibang mga, let's say sa Bataan, may mga beaches, may mga mountain. Sa Pampanga kasi ay basically talagang kapatagan lang halos. Yun. So, may plano din silang magkaroon ng parang food festival or
food park na kung saan pwedeng dayuhin ng mga iba't ibang lugar. Correct. Although matagal na dinadayo ang Pampanga sa mga lumang simbahan, mga furnitures. Yun nga, tapos yung mga hot air balloon festival nila doon. So, bongga. Go! Ito, mga Kamarites, Maris Racal, mas pinaboran nga ba ng ABS over Anthony Jennings? Nakakatawa yan kasi actually pinahold sa amin yung interview dun sa dun sa Boomgay, yung lalaking may hawak-hawak na habang nagsasalita, nagbibigay ng statement niya si Maris. Nandun yung cameraman na siya na rin yung naghahawak ng mikropono. Ang dami niyang mga kwento. Multitasker. Ang dami niyang kwento tungkol doon sa pangyayari. But since po respeto sa news and current affairs ng ABS, hindi pwedeng ilabas kasi alam mo na. Kaya sinasabing mas pinaboran daw ba? Kasi nga, yung statement nga, may plano pala daw pala kasing gawin din yun for Anthony. Pero pinili na lang nila na sinolo na lang ni Anthony yung paghihingi niya ng apology na diretso, sorry. Nag-sorry siya doon sa mga nasaktan niya. Nag-sorry siya doon sa dalawang babaeng di umano'y kanyang pinagsabay, etc. etc. Kaya lumalabas na parang yung bang binigay na oras sa iyo at pagkakataon ng mga handlers mo sa ABS-CBN. ABS-CBN mismo ay nagpapakita lang na parang mas pinapaboran nila daw si Maris kasi between the two nga naman daw, sinasabi ng mga iba na mas kumikita sila or mas marami silang nakikitang potential na pagkakakitaan nila si Maris kaysa daw dito sa Anthony. Yun ang sinasabi ng mga nakaka-obserba at nagsasabing bakit hindi naging parehas yung pagtrato doon sa bigay ng apology ni Anthony Jennings. Yun. And speaking of Anthony Jennings, sinugi nga ba sa poster ng The Breadwinner? Ano itong balita, PSD? Yan. Actually, in all fairness, si OG Diaz ang isa sa mga unang nagbalita niya na nakapansin. Kasi naglabas ng poster ngayon ang The Breadwinner kung saan nandun yung mga cast pero kapansin-pansin na wala si Anthony. Nangyari na rin to before the MediaCon naman ng The Breadwinner. Ayan, bago na yan. Before the MediaCon ng Breadwinner, wala naman yung picture ni Maris at saka ni Anthony. So, ang paliwanag doon kasi daw yun lang yung mga a-attend ng press con. Siyempre, we all know na dahil at that time, mainit pa yung issue ng Maris at Anthony. Hindi pa sila nagkasalita. Ito na, fast forward, parang naglabas ang Star Cinema ng bagong poster. O siguro, promotional poster nga nitong The Breadwinner. Kapansin-pansin talaga na nando si Maris. Pero wala si Anthony. So, binigyan pansin niya ni August at marami ding mga netizens na nakapansin. After that, biglang nagsalita yung isa sa taga-AdProm na Kesyo. Kaya daw wala doon si Anthony kasi di umano, pamilya daw yun na side ng maaaring, dahil di pa natin napapanood, side daw yun ng family nila Maris. Baka dahil nandun siya Oo. So, pero ewan, bahala na kayo kung bibili niyo yung ganitong paliwanag, di ba? Pero sige, let's give them the benefit of the doubt. Pero usually naman kasi, may ganun talaga, maglalabas ng promotional poster na side nito o team nito. Pero may kasunod naman na another team, di ba? So ngayon, parang ginawa nila, pinull out na yata yung poster na yun na wala si Anthony at naglabas na ng bagong poster na nandun na si Anthony. Hindi, iba yan. I think, yung kanina, again. Ulit daw, ito. Hindi yan. May nauna pa dyan. Hindi ko naman. Hindi, ngayon baka ito yung bago ito yung baka, bago. yun. So, ganun ang pinigay na paliwanag. Pero syempre, hindi mo masisisi ang mga makakapansin o ang mga netizen na mag-isip at magbigay ng mga kuro-kuro dahil nga may pinanggalingan. Yung bago yung MediaCon, then eto na naman na ulit. Pero kahit tanggalin mo naman yan sa poster, pag pinanood mo, nandun sila. So, alam niyo, sabi ko nga, di ba, ewan ko nabanggit ko dito, minsan yung ganyang scandal or issue, di mo masabi. Baka maging dahilan pa yan para magka-interest ang mga tao na manood ng pelikula nila. Di ba? Dalawa lang yan Pwedeng may ma-turn off, ayaw nang panoorin, pero posible rin. Na maraming manood at ma-curious. Totoo, na makita yung dalawa or
Well, let's see. Abangan natin yan kapag kasalukuyan ng pinapalabas sa mga Film Fest entry at Moral Vice naman yung papanoorin. Pero may dagdag ko lang kasi kaya kinuha yung dalawa yan. Alam naman natin. Dahil malakas sila. Malakas sila. O, di ba? So, imposible naman na nagpo-promote sila na walang dahil pinupush nga nila yung love team eh. But anyway. Pero yun nga, nagiging kapansin-pansin din ngayon na parang, tama yung sabi ni Prof kanina na parang mas napapanigan si Maris. Dahil makikita mo yung mga slant ng publicity na lumalabas Yung iba doon, may nababasa nga ako, may nagdududa na baka daw trolls or parang, alam mo yung gano'n na, kasi, sa online kasi napapabilib tayo kung ano yung nababasa natin, kung gaano karami yung Natakot ba sila? Nagpoprotekta doon. Hindi, siguro, business is business pa rin. Correct. Most likely at the end of the day, maaaring si Maris, maraming endorsement, maraming gustong protektahan. Hindi mo naman siguro gusto na magbalik ka ng bayad if ever. So siguro, isa na din yon. At saka maaaring pangalawa, baka nakikita nila na si Maris, marami pa talagang pwedeng gawin, which is true naman talaga. So, let's see. Tingnan natin. Sabi ko nga, ang Pinoy naman, napaka-forgiving. Alam natin at yan. madaling makalimot. Madaling makalimot. Yeah. Speaking of business, naalalahanin natin na may nag-pull out na nga na endorsement itong si Maris. At siguro may naririnig pa ako meron pa yun sa dalawa kasi di ba marami silang pinagsamahan. May dalawang sinasabi na magpo-pull out, pero yung isa doon, ang balita ko, hindi naman daw nag-pull out, pero ewan ko kung matutuloy, by next year, parang i-discontinue na. Pero we'll never know, di ba? Kasi may mga iba naman na sumusuporta pa rin, nagpapatuloy. Correct! Yun. So, let's see. So, ito, mga Marites, Alfie yan. Pinamanahan ni Claudine Barreto ng relo na suot ni Rico yan nang mamatay. Ano ba yan? Nakalimutan kong ipigay yung video kasi naka-exclusive ang Marites dyan. Kasi si Alfie yan, ito yung pamangkin ni Rico yan. Na inilunsad ngayon na isa sa mga Viva Artist talent na pero magsisimula muna siya bilang sports endorser, sports celebrity dahil syempre marami pang pagdadaanan ng mga workshop, pero wala pa siya sa alam mo sa personal kamukha talaga siya ni Rico. Ngayon, ba? Ang balita ko naman, kamukha daw ni Diego Castro. Mas hawig daw kay Diego Castro. Sa mga hindi nakakaalam, magpinsan po si Diego at saka si Rico. Ngayon, sinamahan mismo siya ng kanyang nanay at saka ni Claudine sa Viva. Spokesperson si Claudine yata. Parang manager na siya. Pero nakakapangilabot kasi yung sabi ni Claudine, na exclusive ng Marites to yung relong suot-suot ni Rico nang namatay siya, tinago pala niya, kinuha niya. Tapos ngayon, iniregalo niya dito. Oo. Suot ni Rico nung namatay? Nung namatay siya, kung ano yung suot-suot na relo, kinuha niya. Nung mamatay. Paano nangyari yon? Kung babalikan natin ang panahon nung namatay si Rico, diba? Alam mo na. So, yun ang kwento ng pati naman nung nanay niya, not for anything kasi open book naman yun, di ba? I'm sure, mo din, Prof. Na nung namatay si Rico, they are not together. Yes. Diba? Pero kinuha daw niya yung relo. Pinakita yun. Sayang, hindi ko nakuha yung video at saka yung sa basta sinasabi balik mo yun next. Na Lunes. Yung sinasabi ni Bagets, 19 years old po ito, estudyante sa Ateneo. And nangingilabot siya. Tapos nung tinanong ko kung naniniwala siya sa reincarnation, kinikilabutan din daw siya kasi may mga moment daw na talagang parang nararamdaman niya. Dahil na rin siguro daw sa parating kinikwento sa pamilya niya na you look like Rico, you smile, you act like Rico, you talk like Rico, mga ganon. But anyway, hintayin natin kung yayakapin siya ng show business. Yeah. But for now kasi sports ang kanyang baseball, softball, or soccer, ano ba yun? Ano ba talaga? Ano ba yun? Sipa? Football. Sipa, football. Oo. Yun. Siguro maganda rin since he's starting, bigyan natin siya ng chance na to prove himself, not in the shadow of Rico yan. Correct. Or lalo na si Claudine. Kasi ang tagal na rin naman Let the boy shine or let Alfie shine. On his own yung marriage. Although, pinag-usapan yun, but the thing is, since nagba-viral nga siya dahil nga doon. Viral ba?
Sabi? Sabi nila? Hindi ko- Oo. hindi ko Ay, alam. hindi ko rin alam eh. Pero nung prinisan kasi, yun ang sinasabi, nag-viral, na-discover siya dahil yun ang mga, ewan ko mga netizen, hindi natin alam. Kasi alam mo, ang tagal-tagal Oo, ng kilala namamahinga pa ba ng ni... mga Namamayapa netizens ni Rico. Kuya? May mga ano na, di ba? Patahimikin na nila. Oo. Di ba pag may mga insidente kasi, di ba pag, ano bang tawag doon? All Saints Day, laging dinadalaw. Hindi yung lang naman tuntun. pag All Saints Day, te. Madalas na nababanggit. Parang... Lagi na lang, lalo Ako, pag may ah, Claudine. for Lalo Rico- pag may Claudine. Yes, for Rico na alam naman natin, ang tagal-tagal na rin. At manahimik. But tama, oo. bigyan I'm sure, natin. even Rico's family, gusto rin nila yon na... Pero kasama nga yung nanay ng Ni pumorma nun Rico. ni Alfie. Yeah, of course. Tinanong Anak mo? niya yun eh. Dapat lang naman sumama. Nakakapagtaka naman kung si Claudine ang kasama ni Alfie. But anyway, yun na nga, sabi mo nga, bigyan natin siya ng pagkakataon na ipakita. But for now, hindi mo na siya acting or whatever. So ano, more on? Sports celeb, more on ipupush siya bilang sports celebrity. Yun. Yung may mga endorsements sa sports, yung may mga activities. Kasi alam mo na nga, nagbi-mix-mix na lahat eh. So doon muna yata siya ititrain. So good luck, Alfie. Oh, good luck. Be on your own. Yes. Okay. Eto mga Martes, Yasmin Curtis' daughter, Ayesha, nabubuli. Oh! Yes, so alam mo, bilang nanay, I really feel for Yasmin ha. Kanina nga may post siya na umiiyak siya. I think baka sa school to ng anak niya kung saan nagkaroon yata ng meeting kanina. Kasi hindi na napigilan ni Yasmin na mag-post. Ang kwento, bakit sa aking pagkakaintindi, nagkataon kasi na nagbakasyon si Yasmin kasama ang kanyang pamilya sa Japan recently. So, siguro may mga meeting sa school ng anak o sa classroom for their Christmas party. Okay. Parang si Ayeta, siguro yung sa GC, hindi siya masyadong nakakasagot right away. Kasi syempre, pag nasa bakasyon ka naman, alam niyo yan, di ba? Di mo hawak yung oras mo. So, nung dumating si Ayesa yata, ito ay base sa post ni Yasmin, nabubuli yung bata. Si Ayesa Dalagitan na siya. Ayesa is 12 years old na rin. 12 lang ito. Ang laki. Oo. Tapos, recess time, hindi nakapag-recess yung bata, hindi nakalabas, hindi nakakain. I think, parang she was gang up, in short. Na ilang tao, kaklase din baka. niya yung parang pumigil sa kanya or something. Then, yung bata pala, hindi lang ngayon ang nararanasan yung pambubuli na yan, even before pa. So, napakabait na, actually mabait yang si Ayesa dahil minsan nakakausap ko yan, pag kausap ko si Yasmin o pag nakikita, tahimik lang yung bata, hindi naman siya yung parang maepal o gano'n, hindi gano'n. Kaya nagulat din ako na may ganyan. Hindi masyado nagkukwento si Ayesa parang na nabubuli siya. Ganun yung nangyayari sa kanya, na nabubuli siya. Of course, we don't allow bullying here. Yeah. Any form of bullying is not right, di ba? Lalo na yung mga bata. So, syempre, bilang nanay, natural lang yung naging reaksyon ni Yasmin. At talagang nag-worry siya, nalungkot siya, nagalit siya para sa anak niya. At parang may mga incident pa na parang doon sa mga post, parang yung parents yata nitong Mga nambully, parang nagla-like pa or they came into defense doon sa mga bata. Mali Parang naman. ganon. Yun nga, mali nga naman. Hindi nga naman Dapat maganda. kinol ni na Yasmin yung attention ng school mismo. I guess yes. Kaya I think kanina nga, nandun si Yasmin sa school, umiyak siya eh. Hindi ko alam kung ano natin nangyayari. yan. Diba? Correct. So, yun. So, tapos nabasa ko na nag-post si Yasmin, si Nadine Samonte, nag-comment siya. Siyempre, yan yung mga magkakabats nun. Sabi niya, kumbaga, hindi tama yan. Ina-advisean niya si Yasmin na i-transfer na yung anak. Maybe next school year. Pero pa rin eh. Mga ilang months na lang. Hindi ko din alam. Iba na pala yung... Iba na kasi ngayon yung May iba kasi, di ba? Oo. So, pwedeng... Yung iba May, yung kailan yung May or June. Matagal pa pala. Matagal pa iba. Pero sana, yung may mga gantong claim, hindi naman siguro to pwedeng kathang isip lang or ginagawa-gawaan lang. I hope the school management can do something on this. Tapos sa mga magulang, lahat tayo mga magulang,
hindi din maganda na porkit anak, kakampihan. Alamin niyo yung both side and para hindi kalakihan ng mga bata ito na nambubuli. And panawagan na rin natin sa mga, lalo sa Department of Education, na mas igpitan nila yung mga pagpapaano ng eskwela sa ganyan, regulasyon. Kasi krimen na ngayon yan Yeah, totoo. Kailangan. No to bullying No to bullying. Hindi na pwedeng ano. Saka yung mga administrators po, please, mas lawakan ninyo at paigtingin ninyo yung seguridad, safety ng mga bata na mag-aaral. Mas higpitan nyo, hindi lang puro tuition ang alam yung ibayad sa inyo. No? Saka alam nyo, may long-term effect yung bullying Exactly. sa mga estudyante o sa mga bata. Maaring ngayon, they are trying their best to fight it or to show na parang wala lang. Pero in the long run, alam nyo, may effect siya lalo na sa mental health ng mga bata. Yeah. So, talaga, lalo na, usually naman ang bullying talaga nangyayari sa school, di ba? So, sana naman yung mga eskwelahan, tama si Prof, huwag na after lang sa tuition fee, no? At saka doon sa mga activities na kung ano-ano babayaran, bagong cost. Correct. Huwag mo na akong, pigilan mo ako. Huwag na, tama na. Sofronio Vasquez, first Pinoy at Asian na nagwagi sa The Voice USA. Dinagsa ng papuri, Michael Bublé, Pinoy by heart. Prof? Correct! Kasi nga po, sa The Voice finally, lagi natin binabalita dito since makapasok siya, no? Sa season 26 ng The Voice USA, tinanghal nga po for the very first time ang isang Pilipino. Totoo. Si Sofronio Vasquez. O, di ba? At hindi lang bilang Pinoy, bilang Asyano na rin. Kasi kahit yung mga taga Malaysia, Thailand, Korea, binabati siya. Naging proud din dahil sa kanya kasi nga nagkaroon na nga ng parang puwang ang mga Asyano sa, alam mo naman, sa Amerika. Yes, di ba? Ang kakaibang mga racist dyan, di ba? Kahit deserving na yung mga kababayan natin, hindi nila pinapanalo. But this time, diba? pinapanalo siya. Ang galing naman talaga kasi. Although talagang makikita mo si Sofronio, kinerir din niya. At ito yung kauna-unahan ni Michael Bublé bilang coach ng The Voice. Okay. Dalawa agad ang pumasok sa kanya. Pareho niyang talent yun eh. Yung babae doon tsaka si Sofronio. Dahil yung babae parang sa wildcard siya pumasok. Tapos yung mga kay Gwen, tapos kay Snoop Dogg at saka kay Reba, may mga kanya-kanya din silang mga manok. Pero si Sofronio nga ang nanalo. At binoto po siya. Hindi nawala yung tiwala sa kanya ng mga Pilipino abroad. At nakakatuwa si Michael Bublé, Pilipino at heart, kasi talagang nung nagpapasalamat si Sofronio, sabi niya, say it in Tagalog, say it in Tagalog. Address your May video tayo nun. Pakita mo nga. Nakakatuwa yun eh. Yung inano ni Michael Bublé na talagang nung nagpapa-thank you, sinabi niya na say it in Tagalog, pasalamatan yung mga Filipino fans mo. Yan, yun. No? Tapos nung nagpasalamat na siya, yun yung kinikwento niya doon. Tapos, maraming naglabasan kasi mga celebrities dito, alam mo naman, pag nananalo na, kiniklaim na nila, ay galing yan dito sa amin. Produkto namin ng... Isang pang Chick of the Week. Yun na nga, Mga sinilang contest ni Sofronio Vasquez. Noon sa Pinas, ino-cry ng ilang netizens. Kasi nga, sumali siya noon sa The Voice din. Niwala daw umikot sa kanya. Tapos, nung sumali siya sa tawag ng tanghalan, hindi rin naman din siya naligwak din siya. Na pumasok na lang siya nung mag-rest back na. Yes. Tapos sa rest back time niya. Parang naging pang second or third runner. Nung mag-rest back na siya, hindi rin naman na siya nag-win. Tapos biglang nilabas nga yung video ngayon na umiikot yung kay Ray Valera na parang sinasabi na you're going to, ikaw ang gagawa ng sarili mong career, ng sarili mong mundo, etc. Pero naloka lang ako. Hindi ko napapangalanan yung mga celebrities na sinasabi, galing naman talaga yan. Ganito naman talaga yan. Alam mo naman, everybody loves a winner. Pero alam mo, iba talaga din ang, wag ikumpara. Kanina pinag-usapan namin ni Don sa likod. Bakit sa Pinas, hindi siya ganun masyadong nagmarka? Kung tingnan natin, dahil hindi nga siya yung naging winner. Alam mo, tingin ko kasi sa Pinas, yung boses, magandang boses ni Sofronio. Pero siguro sa Pinas, sa dami ng mga belters sa atin, sa dami ng magaganda yung boses, parang aminin na natin, hindi siya
nagsishine na ganong ka-shine dito dahil sa rami na magagaling. Pagdating sa international, aminin niyo naman talaga, nangingibabaw naman talaga ang boses ng Pinoy, no? Ang ganda ng ating singing voice ng Pinoy. Lalo na ako. Charot, hindi. Pero yun nga, tingin ko talaga, pagdating sa international, iba talaga, namamangha sila, ganyan. Yeah. So, hindi din naman, para sa akin, hindi din naman dapat sisihin or biglang mag-point finger sa mga shows na hindi siya nanalo. Or hindi Kasi, siya posibleng may mas magaling sa kanya at that time, but it doesn't mean hindi siya magaling. Hindi siya, At kaya hindi niya talaga panahon. Although kinikwento naman daw niya kasi, kinikwento rin, napanood ko yung kinikwento niya na during his stint dito sa Philippines, sa mga singing contest, mas relax siya dun sa The Voice kasi binibigyan sila ng mahabang oras. Unlike nung time niya sa TNT, sa ganyan. Baka na, limitado lang. kumanta ka ngayon, pagkatapos ng kumanta, practice na naman kasi talagang patayan sa bakbakan. Doon, nakakapagpahinga siya. Kaya siguro rested yung boses niya. At tuwan-tuwa daw yung mga American audience pag yun nga naririnig na bumibirit ang isang lalaking gaya niya. Totoo naman. Yun. Alam mo, may I-add lang kasi di ba ngayon, yung mga kabataan, sorry medyo mag-a-add lang ako ng ganito. Dito, nakita ko lang sa nangyari kay Sofronio. Di ba ang mga kabataan ngayon, napakadali nilang mag-give up. Oo. Di ba? Konting failure or hindi nakuha yung ina-expect, nag-give up na. Ang napakagandang example din niya. Biruin mo, ang dami niyang sinalihan, hindi siya nananalo. Doon sa isang blind audition, walang umikot sa kanya. Pero kung nag-stop na siya ng pangarap niya at hindi na niya tinuloy because of those, pwede mo sabihin, disappointment or failure, hindi niya na-reach to. So, alam mo, sana maging magandang example siya, lalo na sa mga kabataan natin na nangangarap din. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka ngayon, it's the end. Yeah. Sometimes yung failure mo ang reason para mag-succeed. Di ba, no? Tama. Maidagdag ko na lang din kasi si Sofronio talagang kinerir niya, although hindi siya pinapayagan ng tatay niya kasi dental assistant, yung pinapili siya anong gusto niya. Talagang nakiusap lang daw siya for the last time. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makasali. And isa sa mga reasons na kaya pala siya pinilit niya makapunta ng Amerika at dahil although maganda naman ang career niya dito, is yung parang medyo na-disappoint siya sa takbo ng politika na alam mo na kakamping siya. He is a kakamping. Anyway, known naman. Pinagmamalaki niya na ganun siya. Tapos parang sabi niya siguro mas magandang mangarap na sabayan ko yung ganito habang kasi nag-cruise pa siya. Pagkatapos sinabi niya sa parents niya na susubukan niyang ang Amerika, titingnan niya kung ano magiging kapalaran niya doon. Hanggang nagkaroon na nga ng mga audition. Actually, doon sa unang audition niya sa Amerika, hindi rin siya nakuha agad eh. Pero nagtuloy siya. Pero nung magpunta siya ng The Voice, third turner chair siya. Tapos nagtuloy-tuloy na. Di ba wala kaibahan din yan kay Alden? Hindi ka napili. Ano ba yun? Top 40 ba? Or top 30? Pero look at him now. At maraming iba pa na hindi naman grand winner pero nagiging successful. Kaya sana sa mga kabataan natin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Magaling gumawa. Mag-open ito ng maraming door sa kanya kasi syempre American na yan eh. Di ba? Ang daming So congratulations mula po dito sa Marites University na lagi ka namin binabalita. Sofronio. Di ba? Sofronio Vasquez. Yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Yan. Eto, mga kamarites. Archie Alemania denies Rita Daniela's allegations in his counter affidavit. Yes, nagsubmit na po ng counter affidavit si Archie na dinideny niya yung parang pabiro lang daw yung to console lang daw si Rita. Bakit? Kinukonsole niya. Di ba parang yung kanyang pagsasalita. Hindi ata kung sabi naman ni Atty. Maggie, di ba Rose, na yung parang admission na yun nangyari. Yung acts of lasciviousness na binibintang sa kanya ni Rita. Parang sabi ni Atty. Maggie, kung kinokonsol mo lang siya, bakit kailangang magalit ni Rita o umiyak o magdemanda, something like that. Pero yung kasi yung defense ni Archie na kumbaga si Rita siguro lumapit sa kanya, nag-emote most likely. So siya naman ay inaalo, parang ganon. Yun nga, kinokonsole, ganon diba? nga. Next week nga, December 17 yata ang pagsagot naman ni Rita sa counter affidavit ni Archie. Di ba? Kasi doon malalamang talagang
sasampas sa korte yan. Pag nakita ng piskal na may Na merong probable cause, korte na yan, and Doon na maglalaban na ng mga Talaga? ebidensya. May warrant na, gano'n. lalabas na yung warrant yan. Diba? Pero kasi itong sitwasyon ng dalawa, silang dalawa lang talaga nakakaalam sila ng lang talaga. totoong So, pangyayari. sa sinasabi niyo ni Archie, parang hindi naman niya hiniyakap ba nila, hinipuan or hinalikan or whatsoever. Kasi kinukonsol. Rita's words against Archie's Archie's words. Pero ako, ito naman na yung mga nakakausap ko, nababalitaan ko. Parang hindi lahat, hindi lang naman magkakalitaya mga yan pero hindi lahat pumapanig kay Rita. May mga ibang, hindi naman din nila sinasabing si Archie ay inosente guilty, at all. Oo. Pero parang may iba silang pananaw sa nangyari. Ito po ay base lang sa ilang mga nakausap ko, lalo na ilang mga artista na nakakasama may mga personal din nila. silang opinion kasi. Kasi yung mga artista na to na nakakatrabaho nila at mas kilala itong dalawa. Yeah. Alam nila alam mo na. Kaya ako ang wish ko dito, sana ang talagang mangyari dito yung totoo. Yun yung justice Lumabas talaga ang yung totoo. Yeah. But yung Christmas pa rin. sa Eto, mga kaibigan, sa mga nakapanood sa Act Theater sa Cubao, nasunog kaninang umaga yan. So, Act Theater pala. Sa kanto ng Aurora Boulevard, EDSA. Oo. Yun po. Hindi naman sinadyang sinunog kaya Hindi yun. natin alam. Hindi natin alam, kasi luma na yun. Luma na rin. Saka pero- mga tenants na, yung nagre-renta na lang yata ang nando sa baba. Oo. Yung mga ng cellphone niya, repair pa, di ba yun? Base sa Grabe, report ng mga... Sunog na sunog, Hindi naman yan. Hindi, sunog yata. Parang kasi yung kataming building yata, na-apektan, pinaalis yung mga yung mga tenants doon. Classic na Dahil yan. nga nangangamoy Isinihan na yan. Oo, classic na yan. Nakapanood diba? na rin ako dyan eh. Oo, di ba? Hanggang doon sa mga pelikula, mga bold. Ayan po, nga. kanina lang po yung umaga, mga Marites. So, Naku, parang ganyan-ganyan din dati yung... Oo. Di alam yun, natatanda ko dyan, yung Uniwide dati nung araw. Natatandaan nyo? Di ba nasunog yun? Ngayon, pure gold. Di ba? Tama ba ako? Pure gold ba? Hindi ko alam. Ang Uniwide na doon sa may looban sa may Araneta Hindi. Uniwide yan din yan Kaya sa may nga. Aurora. Hindi lang siya tabing-tabi ng EDSA. Yes, oo. Yun yung nasunog dati. Okay. Pero alam na. Galing mo talaga, di ba? Kasi bumibili ko dati noon At saka malakas yun nung araw. Oo, di ba? Mga mura doon Mura kasi doon. Namimili ko doon. Oo. Maraming salamat sa pakulay ni Annalisa. Ay, tala ba? Oo, Sige, Annalisa Rengakuji. Maraming salamat sa 800 yen. Hi po. Fab3, solid fan here at Tokyo, Japan. And fan po ako ng Mathon. Sana matuloy ang mga projects nila. Good. Okay, ito. Thank you. Julia Barreto, magiging host ng Artista Academy PhD. Yes, nagulat ako kanina kasi nagkaroon ng solo press con si Julia Barreto sa Viva Cafe. Then after that MediaCon, meron siyang fan meet sa kanyang, of course, sa kanyang mga fan. At kasama ni Julia, nakita niyo, ang cute-cute nung kanyang giant poodle. Giant poodle. Nalalaki pa pala yan kasi 6 months pa lang. Pero ang laki-laki na. Okay? Sa amin ay lumaki malingbo. Lalaki pa siya. Ang pangalan ng kanyang poodle ay Fitzgerald. Ang nagregalo niyan ay si Gerald. Fitzgerald. So 6 months pa lang tong giant poodle na to. Ayan ang laki na pero lalaki pa. Love na love ni Julia. Lagi niyang kasama kahit saan daw. So kanina nga, nauna pang lumabas sa MediaCon yung aso. Kaya nagpanik si Julia. Bigla siya napalabas at sinundan. So anyway, bigla naging star tong aso kanina. Si Fitzgerald. So, dun sa MediaCon ni Julia, na pag-usapan, Ano sabi niya? syempre she's very grateful. Itong year na to, halos sabi niya parang puro work ang ginawa niya. At ito nga, nakahabol pa yung kanyang MMFF entry na Hold Me Close. Hold Me Close with Carlo Aquino. With Then, Kaloy. by next year, mas maraming aabangan kay Julia.
Dahil meron siyang teleserye sa ABS-CBN kung saan makakasama niya sina Jake Cuenca, JM De Guzman, Charlie Dizon, ilan yan sa mga makakasama niya. And I think it's a very different stories, very different teleserye. So excited siya dito. At bukod doon, sa unang pagkakataon, magiging host siya. Siya ang magiging host ng Artista Academy. Wow. I'm sure nare-remember niyo pa tong Artista Academy ng from TV5. So, katulad kung natatandaan niyo, di ba na-report ko dati na ang TV5, very passionate sila na palaguin pa yung kanilang homegrown talent. Yeah. Na kung saan nga, yung isang director ay, yun na yung pinaka-head ng kanilang training. Sino nga to sa direct na to? Ryan Carlo. Ryan Carlo. Si Direk Ryan Hindi ako Carlo. invited doon. Ako lang. Pero alam mo, Alam ko din naman, nakalimutan ko lang kayo. Anyway, si Direk Ryan Carlo. Tapos, nakaka-excite din na palalakasin nila tong artista, ay yung mga homegrown talent nila, and they will discover new talent. Yeah. Sa mga hindi Kasi muna yung signal nakakaalala nila. din sa Artista Academy, dito nang galing sina Abrenica. Vina Brenica, Sophie Albert. Sina Akihiro. Nasaan na sila? Akihiro, ano ba yung Uy, Blanco si ba? Morissette is from Artista Academy. Yes. Nag-artista. Ano ba yun? Wow! Pero hindi, at least, maganda rin yun. It's a positive news Palaksin muna na signal nila, no? Okay lang. Pero Ay! it's a positive note na at least ang TV5 is Nagtatrain discovering na, new talent again. Na equally good na rin naman at magaganda at Yeah, at mga saka marami talented naman sila ko mga naman. bagong shows na yung Sige. iba nga ay Sayang naman. yung iba di ba parang Nakakolab collab na or sa Black mga ibang Timer. ano. Yan. Yun na. But anyway, yan nga si Julia at ang sabi niya, Siya lang mag-isa, wala siyang siya lang makasama. mag-isa. Very Tinanong good. ko siya kung, sa Artista Academy, hindi pa naman napag-usapan. Pero dahil na-mention na niya, so definitely, she's one of the hosts. And ayun, syempre tinanong ko, sino yung gusto mong mag-hold? Sino yung gusto mong sabihan ng hold me close? Aray ko. Hold me close. Sino sa hula daw? nyo? Si Okay lang Gerald, sa kanya. syempre. Of course, sige. Oo. Sabi niya, syempre. Meron pa ba syempre. iba? Sige. Si Carlo. Sa Si Charlie yun. Sa movie yun. Oo. Okay. Oh. Ay, alam mo, exciting din yun na magandang Magandang pelikula. Actually, PG Maganda. sila. Oo. Kaya tinanong kasi kanina si Julia, ano yung eds ng Hold Me Close among other entry. Oo, naglabasan na. Sabi niya, I think one is PG. It's a parental PG. guidance. So, everyone in the family Hindi can PG. watch the Plus, movie. 100% shot in Japan. Yes. Yun. Yung uninvited, R16. Oo, R16. R16 na talaga ang uninvited. R18 ang topa? Matindi kasi yung mga action yan. Action. Mga violent. Yung Spantaw. Ang The Kingdom. PG ano? ba? The Kingdom, alo. Baka PG rin yun. Baka siguro. PG rin. Ano, pambatan man yun, di ba? Ako, may problema ako sa Monday Ayaw ko lang, di ba? pala. Saan? May The Kingdom at saka may Future yun. Ano ba yun? Parang sa Mega Mall may premiere. Ay, ako'y nag-beg up na. Nag-beg up na kami sa Diyos ko, nakakaloka. Dahil Beg up na ako Monday sa yan ano. at Oo. matraffic. Sobra. Diba? Ayoko na. Ay, Yun. Anyway, okay, ano talaga dito yung problema? Okay mga Marites, mula sa Marites University, siya po ang ating isang linggong Chismis! Susunod na agarang The